Hallelujah. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. Batiin nga po natin ating katabi ng magandang umaga. Ayan, of course. Ayan, so tayo nga po ang lahat ay tumayo na. Ayan, kung kayo po ay nasa online, tumayo din po tayo at tayo magpuri sa Panginoon. Tayo'y kakanta at tayo'y sasayaw para sa Panginoon. Amen! Amen. Hallelujah! Hallelujah. Sapagkat ang Diyos na ating pinupuri ay Diyos na walang kapantay. Siya ang Diyos na walang katulad, walang hihigit sa Kanya. Hallelujah! Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Awitan natin ang Panginoon! Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Minsan pa ating ihayag, wala nang hihigit. Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Amen! Sino ba ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay ka, O Diyos! Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka! Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. 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 Amen! Tunay nga, O Diyos, dakila ka! Hallelujah, hallelujah! Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. O Diyos, wala nang hihigit! Wala nang hihigit sa kalwalhatian mo. Sino pa ang papantay sa kapangyarihan mo? Tagumpay kang hari, banal at totoo, kailanman. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, Ipalakpak natin hallelujah. ating mga Oh, kamay sa Jesus, Panginoon. dakila ka, At ating awitin luwalhati, ang kanyang kadakilaan, hallelujah. kalwalhati. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Ating itaas ang ating mga kamay at Jesus, ipalakpak. dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, Tunay nga, Panginoon. luwalhati, hallelujah. Oh, Hallelujah. Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka,
luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Oh, Jesus, dakila ka, luwalhati, hallelujah. Sa awitan, Sambahin ka, O Diyos. sa sigaw, Sambahin ka, O Diyos. sa tugtugan, Sambahin ka, O Diyos. sa saya, Sambahin ka, O Diyos. sa awitan, Sambahin ka, O Diyos. sa sigaw, Sambahin ka, O Diyos. sa tugtugan, Sambahin ka, O Diyos. sa saya, Sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos sambahin na natin ang dakila. Panginoon. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, O Diyos. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ng mga nilalang ay magpuri sa iyo, Sa'yo, O Diyos. Diyos. Hallelujah. Walang hihigit sa pangalan ng Panginoon. Kaya naman sa aming awitan, Sa awitan, sambahin ka, O Diyos. sa sigaw, Sambahin ka, O Diyos. sa tugtugan, Sambahin ka, O Diyos. sa saya, Sambahin ka, O Diyos. sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Ang bawat pulo nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming Ating ihayag, ang bawat pulo ay magpupuri sa bawat pulo Panginoon. nitong aming bayan ay sa'yo iaalay. Si Jesus ang Hari at Panginoon ng aming buhay. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Bisaya, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa Pilipinas, Sambahin ka, O Amen. Diyos. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Bisaya, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa Pilipinas, Sambahin ka, sambahin ka, Yahweh. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. sambahin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Tingin mo ang Yahweh. awit ng iyong mga anak. Ikaw ang Diyos na Ang awit ng pagpupuri, ang awit ng pagsamba, na nararapat mong patanggap, O Diyos ng Panginoon. langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sambahin ka, O Yahweh. Diyos ng langit at lupa. Sambahin ka, O Yahweh. Ikaw ang Diyos na dakila. Sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, Sambahin aming ka, O ihahayag, Panginoon, Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. sa Pilipinas, Sambahin ka, O Diyos. sa Luzon, Sambahin ka, O Diyos. sa Visayas, Sambahin ka, O Diyos. sa Mindanao, Sambahin ka, O Diyos. Sa Pilipinas, Sambahin ka, sambahin ka, Yahweh. Hallelujah!
kapantay, ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Ang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang Jesus, ikaw at ikaw lamang, Panginoon. Kaya't sa amin po mga buhay, ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang aming pupurihin. Ikaw at ikaw lamang ang aming sasambahin. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka nga pong mapapurihan. Patuloy kang maitaas sa aming awitan, sa aming mga tugtog. Panginoon, sa aming bawat salita, sa aming bawat panalangin, madakila ka, O Diyos, nag-iisang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Manahan ka sa aming pagpupuri, Panginoon. Manahan ka sa aming puso, sa aming kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Sa umagang ito, mga kapatid, patuloy tating purihin ang ating Diyos sa ating puso, sa ating isip, sa ating awit, sapagkat nararapat lamang na siyang tumanggap ng ating pagpupuri. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
awitin natin si Yahweh. Si Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat. Yes, Lord. Mabuti Ikaw ang may gawa ng lahat ng mga lahat ng Nilikha amoy sumasamba sa'yo. Ang aming baya'y pinupuri ka, itinataas, dinadakila. Ang aming puso ay isang umaawit sa'yo. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't mangan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod, mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari Maghari ka, Panginoon. sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Ikaw lang, O Diyos. Maghari ka't manat sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Awitan natin ang Diyos. Sabing hallelujah. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka Ating namin. itaas ang ating mga himig sa Panginoon. At papurihan siya ng hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sa'yo nararapat itaas ang aming hallelujah. Sa'yo ang aming hallelujah, Panginoon. Sa'yo ang aming papuri, Panginoon. Sa'yo ang aming pagsamba, Panginoon. Sa'yo at sa'yo lamang, Panginoon. Tanggapin mo ang aming hallelujah. Tanggapin mo ang aming hallelujah, Panginoon. Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, Oh, Panginoon, sa'yo. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka Come on, church. Sing your hallelujah to the Lord. Sabihin mo, pinupuri kita, Panginoon. Sa aking hallelujah, pinupuri ka namin, Panginoon. Pagkat nararapat ka tumanggap ng aming hallelujah. Alleluia, alleluia. Pinupuri ka namin. Alleluia, alleluia.
ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay sa umagang ito. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At ang dalangin nga po namin, O God, manahan ka, Lord. Malahan ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayong umaga. At Lord, ang pangalan mo lamang ang maitaas. Ang pangalan mo lamang, Panginoon, ang maitaas sa umagang ito. Panginoon, itinataas ka namin. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoon. At Lord, maraming salamat dahil narito na naman kami, Panginoon, upang ikaw ay purihin, upang ikaw ay sambahin. At Panginoon, dalangin nga po namin, samahan mo kami sa aming gawain ngayong umaga. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong banal na salita. Punuin mo nga po ang bawat isa sa amin. Punuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ngayong umaga. Panginoon, nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa sa umagang ito. Kaya nga ang dalangin po namin, katagpuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At Panginoon, maraming salamat sa gagawin mo sa umagang ito. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. So, a blessed Sunday morning po sa ating pong lahat. So, welcome po once again sa ating pong service. Meron po ba tayong bago sa ating pong kalagitnaan? Yung first time po nag-attend. Meron po ba? Ayan. So, wala po. And of course, gusto rin po nating i-welcome yung ating pong mga kapatid na kasama po natin online. So, welcome po sa ating pong Sunday service. And for our announcement, of course, nabanggit na po ito last week. So on June 23, we will be celebrating our 19th anniversary. Ayan, palakpakan naman po natin ang Panginoon that for 19 years ay talaga naman pong na-experience po natin yung goodness, yung faithfulness po ng Panginoon. So ang venue po natin, so na-finalize na po. So we will be celebrating at Benedetto Hall sa may Pulsar Hotel po, Alimannaw, Peña Blanca. Ayan. So, later on ay magbibigay po tayo ng confirmation. So, kailangan po nating mag-confirm sa ating pong attendance kasi yung babayaran po natin ay per plate po kasi siya. So, kailangan po nating i-assure na pupunta po tayo para hindi po masayang yung ating babayaran. Ayan. So, kung meron po tayong mga pinagpipray na gusto po nating dalhin during the anniversary, may mga kaibigan or kamag-anak po siguro, so maganda pong i-confirm po muna sa kanila kung talagang sure po na makakapunta sila. Kasi ang babayaran po natin, i-reserve na po kasi natin yung lugar. So babayaran na po natin yung bilang and sayang naman po yung pera kung ang pupunta ay lower than dun sa na-i-reserve po natin. And magkakaroon din po kasi tayo ng gagawan po ng seating arrangement. So kailangan po ma-confirm po ninyo yung inyo pong mga attendance. And of course, yung atin pong team ay nasa Psalms 33:12. So ang nakalagay dyan in Tagalog, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos. Ayan. So yun po yung atin pong team. And with that, this celebration is going to be extra special kasi makakasama po natin ang ating pong mga pastors from the different daughter churches sa iba-ibang panig ng bansa. Ayan. So, makaka-join po sila sa atin pong celebration. And then, of course, nabanggit din po last time that for this year's celebration ng ating pong anniversary, we are raising, magkano na po ulit yung i-raise natin?
Ayan, we are raising 500,000. Ayan, so nabanggit naman po ni Pastor last time na yung excess po nung magagastos po natin for the anniversary ay ibibili po natin siya ng sasakyan. Ayan, at nung Friday nga po ay nag-canvas na po siya. So ngayon, we are praying for a Hilux FX. Ayan. So please join us in prayer na makakawa po tayo ng sasakyan because the church really needs transportation. Most especially para po sa ating pong mga youth para makapag-resume na rin po ng ating pong youth service. Ayan. So for our update, ayan, so nung last Sunday ay nag-call po tayo ng na magre-raise nga tayo ng 500,000. So we are so thankful sa Panginoon dahil marami na rin pong nag-respond. Yung iba ay nagbigay na po ng kanila pong cash offering for the anniversary and some ay nagbigay na po ng kanilang pledges. So as of now, ang atin pong cash on hand is 20,200 and then ang atin pong pledges ay 25,300. So for a total of 45,500. Ayan. So, konti na lang. That's 9.1% ng 500,000. Ayan. So, marami pang hindi nakapag-pledge. So, we really do encourage everyone na mag-dip po sa celebration po na ito because we really believe and we know na lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon. So, ayan po. And of course, for those na gusto pong may mga kakilala po tayo or mga dating nag-attend po sa church na gusto po nating hingan or ng contribution. So meron po tayong na-prepare na solicitation letter. So if you want to have a copy of the solicitation letter, i-inform lang po ninyo kami para mabigyan po namin kayo ng kopya. And of course, yung poster po ng anniversary, idagdag nyo na rin po sa isa-send po sa kanila. Most especially yung mga dating SWAT or di kaya yung mga church members din po natin na nasa ibang panig ng daigdig. Ayan, so they can send yung kanila pong contribution for the anniversary. Pwede po during Sunday service, so paki-specify lang po dun sa envelope. So pwede po ninyong ilagay dun sa others, pero ilagay po ninyo for anniversary. And then of course, kung meron po kayong mga pledges, maganda rin pong ilagay ninyo doon para matulungan din po namin kayo in prayer. So of course, for pledges, hindi po agad, hindi naman po natin siya ibibigay agad, pero before po sana nung celebration ay maibigay na po natin yung pledges para magamit po siya during the anniversary. So yun po, and of course, we want to thank yung mga nagbigay na po ng kanila pong mga contribution and of course, yung mga nagbigay na po ng kanila pong mga pledges. So, yung iba, kung wala po sila dito, they can send yung kanila pong contribution, yung kanila pong ambag, kung gusto po nila mag-ambag for the anniversary, they can send it doon po sa atin pong GCash account. So, pa-specify lang po doon kung kanino galing at saka kung para saan po, para ma-record po natin ng maayos. So, yun lamang po for our anniversary. So, let us all be excited. At sana po nandun po yung joy and excitement natin to na pumunta po, mag-attend po during this 19th anniversary ng ating pong church. Ayan, so ngayon po ay darako na po tayo sa ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering. So this giving of our tithes and offering is a form of worship to God. So it's a worship service. So pag sinabi po nating worship service, we serve God with the gifts that He has given us to please Him. So we serve God with the wealth, with all the resources na ipinagkaloob po ng Panginoon. So gusto ko lamang pong i-share yung isa sa mga sharing po ni Pastor Ed Lapis. So, isa po siyang good pastor, Filipino pastor. So, sabi po niya doon, we give to the Lord not because we need it, but we continually recognize that ang Panginoon po ang source ng lahat ng meron po tayo. And because He is the source of everything that we have, we need to give back to Him. So, ang pagbibigay daw po ng ating pong tithes and offering ay kagaya po siya ng pwede po natin siyang ihalin tulad sa tubig.
sa water cycle. So sa water cycle po natin, meron po tayong tinatawag na evaporation. Tama po ba sa science po natin? So pag nag-evaporate po yung tubig, so tataas po yung gas, and then pag nag-cool down po yung gas, yun na po yung process ng condensation dun sa cloud po natin. Pag sobrang bigat na po, yun po yung uulan. Tapos, yung ulan, babalik siya ulit sa mga bodies of water, magkakaroon ng evaporation, condensation, ganun po siya. It's a cycle. And giving our tithes and offerings sa Panginoon ay kagaya din po ng water cycle na to. So, kapag hindi po nagkaroon ng evaporation, wala pong ulan. So, if we are not giving our tithes and offerings sa Panginoon, kasi nga ang Lord ang source po ng lahat, we are cutting the cycle. Kasi it's a cycle of blessing. So, kailangan po ibigay po natin yung para po sa Panginoon, para yung cycle po ng blessing ay continuous po siya. Kaya naman po, meron pong mga iba, nagtataka po tayo kung bakit natutuyuan po yung atin pong mga finances. Siguro, let us reflect back kung nagagawa po ba natin, na ibabalik po ba natin yung para dapat sa Panginoon. And so if we really want to be blessed and continuously experience that cycle of blessing, that cycle of God's provision, ay sana po matutunan po natin na sa simpleng bagay ng pagbibigay ng ating pong tithes and offering ay makasunod po tayo sa Panginoon because God really wants to bless us. Amen? Can I hear amen to that? Amen. So, ang Panginoon po ay gustong-gusto niya po tayong i-bless, pero hindi niya po kayang gawin yon kung hindi po natin alam ibalik sa Kanya. Kung hindi po tayo marunong magbalik sa Kanya nung kung ano po yung nararapat sa Kanya. Kasi kailangan po nating kompletuhin yung cycle. So, we hope, brothers and sisters, na ma-encourage po tayo, patuloy po tayong ma-encourage in giving our tithes and offering. Kasi sabi nga po sa Malakay, if we give our tithes and offering sa Panginoon, ay sabi niya po, He will throw open the floodgates of heaven, that there will not be room enough. Hindi lamang po tayo yung mababless, but even our family members ay ibabless po ng Panginoon. Matutunan lang po nating ibalik kung ano po yung nararapat sa Panginoon. Ayan. So, hawakan po natin yung ating pong mga kaloob and let us all pray. Hallelujah, hallelujah. Lord, we thank you, God, for this time that once again we could worship you through the giving of our tithes and offering. And Father, we continue to acknowledge, Panginoon, that everything we have, it's all because of you, Panginoon. Sa'yo lamang po nanggaling, Panginoon. Even this very life that we are enjoying, Panginoon, sa iyo po nanggaling. And so, Lord, we thank you. And as we give our tithes and offering as a sign of our acknowledgement, of our recognition, Panginoon, of how thankful we are for your goodness and for your faithfulness sa amin pong mabuhay. Dalangin nga po namin, Panginoon, that may you be pleased, O God. Father, we pray that may you remember your children, O God, as they continue to give and as they continue, Lord, to complete this cycle of blessing, Panginoon. Lord, dalangin nga po namin, Panginoon, na patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng gawa ng kanila pong mga kamay. And Lord, dalangin rin po namin na patuloy po nilang maranasan, Panginoon, your goodness and your faithfulness, that even wonders and miracles, Panginoon, as they obey you sa pagbibigay, Panginoon, ng kanila pong mga kaloob sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. We just offer to you this tithes and offering. Dalangin po namin that may you continue to multiply it, God, for the furtherance of your kingdom. Lord, bless your people now. And Lord, we just pray, Panginoon, that they will continue to experience that abundance, that prosperity that you have promised them, O God. Panginoon, marami pong salamat. All glory, honor, and praises is yours. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, dahil ngayon po ay, ano po ngayon? We are celebrating the Mother's Day. Ayan. So, ang ating pong mga children, ang ating pong children ministry ay nag-prepare po ng isang intermission, special number para po sa atin pong mga nanay. Ayan, palakpakan naman po natin sila.
Hallelujah. Ayan. So muli, Happy Mother's Day po sa ating po mga nanay. And with that, may we call on yung mga mothers po na naririto. Asan po yung mga mothers natin? May we ask you to please stand and come in front dito po sa harap at ipag-pray po namin kayo. Ayan, mga mothers. Ayan, halina po kayo. Ayan, hallelujah. Okay, dami pala natin mga mothers sa church. Hallelujah. Ayan, so may I ask everyone to please extend your hand sa atin pong mga beloved mothers. Ayan. Let's pray. Hallelujah, hallelujah. Father God, we thank you for this wonderful day. We thank you, Lord, for this wonderful gift, Panginoon, na binigay mo sa amin, ang mga mother, Lord God, sa buhay po namin. Lord God, lahat po kami ay lubos na nagpapasalamat, Lord, sa kanila pong pagmamahal, Lord God, sa amin pong kanilang mga anak. Father God, we thank you because in their lives, Panginoon, ay nakita namin na ipamalas nila, Panginoon, ang pagmamahal na nagmula sa iyo. Lord God, we thank you for their patience, Panginoon, sa buhay po namin. We thank you for the times na kahit na kami po ay sadyang hindi maiayos, Lord God, we thank you, Lord, for their love and their patience. We also thank you, Lord, for their care, Panginoon, sa amin pong kanilang mga anak. Sa mga panahon kami po ay may sakit, may mga dinaramdam, Lord God, ay nariyan sila, Lord God, to take care of us. And so, Father God, for this special day para po sa aming mga nanay, Lord God, we pray for your protection and for your grace, Panginoon, na pumasa kanila, Lord God. And Father God, we also pray for the good health, Panginoon, lahat po ng mga dinaramdam ng kanila po mga katawan, Lord God, ay alisin mo sa ngalan ni Jesus. At Panginoon, we further pray for more love, more of you, Lord God, sa kanila pong buhay. And Lord, i-bless mo po ang mga mother na to, Lord God. We bless them because we love them, Panginoon. And so, Lord God, we give you back all the praises, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan naman po natin ang ating mga mothers. At may mga konting gift po kami sa inyo. Ayan. As a sign of our gratitude po, maraming salamat po for loving us, your children. Ayan. Hallelujah. Happy Mother's Day po. Ayan, isang picture naman dyan. Baka pwede tayo mag-picture. Ayan, compress po tayo. Compress. Ayan. Palakpakan naman po natin sila muli. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po nila. We thank you, mothers. And now, tinatawag ko na po ang ating preacher for today, Pastora Marie Cris Oliviano. Ayan, Happy Mother's Day po again sa lahat po ng mga nanay. Okay, so let's study the Word of God. Please open with me your Bibles doon po sa Genesis chapter 1, verse 26 to 28.
Okay, so basahin po natin sa NIV. Okay, so sabi po dito, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground." Okay, so yun po ang verse 28. Sabi po doon, God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground." Amen. Okay, so let us pray. Father, we thank you for the revealing of your word. We pray, Lord, for your Holy Spirit to be with us, and let your understanding, Lord, be upon us upang maintindihan po namin, Panginoon, ang deep things ng iyong mga salita sa araw na ito. Father God, we thank you, and to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so balik po tayo dun po sa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 2. Okay? Po, sabi po doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Verse 2, now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Okay, so dito po sa verse 1, makikita po natin dyan na ang atin pong Panginoon ay self-existent. So ibig sabihin, andyan na ang atin pong Panginoon. Okay? So, He created everything. Doon po sa verse 2, sabi po doon sa unang word, now or but. Okay? So, now, the earth was formless and empty. So, napaisip po ba tayo? Bakit? Ito po yung sinabi po ng verse 2. Now, the earth was formless and empty at meron pong darkness. So, ano po kaya ang nangyari before that? Bakit kaya na ang earth ay formless, empty, at meron pong darkness? So, the earth became formless and empty because the angels rebelled to God. The angels rebelled to God. Kaya naman po, 1/3 of the angels were brought down and caused the earth to be formless and empty. At meron pong darkness. Kaya po yan po sabi niyan doon sa verse 2 that the earth was formless and empty at meron pong darkness. Darkness was over the surface of the deep, but the Spirit of God was hovering over the waters and started the redemptive creation. So, yun po ang nangyari, kaya po ang earth ay formless and empty because of the angels rebel against God. At sila po ay naitapon at bumaba. Kaya naman, meron pong ang earth ay formless and empty at meron pong darkness. Pero ang sabi po dyan, the Spirit of God was hovering over the waters and started the redemptive creation. So from day 1 hanggang day 6, ito po yung tinatawag po na redemptive creation ng Panginoon. Para po maibalik sa dati, the original plan of God, doon po sa pagkaka-create niya ng mundo. Okay? So, hovering, ano po ba yung ibig sabihin ng hovering? Okay, so kung nakakita po kayo ng isang inahin na nililimliman yung kanyang mga eggs, so yun yung inahin, yun po yung hover. Okay? So parang it's like a hen sitting or hatching on the eggs.
Okay, so yun po yung sinasabi po dyan na the Spirit of God was hovering over the waters. Ito po yung bago magkaroon ng creation. Okay? And then, the mighty Spirit of God was hovering over the waters. There is darkness over the surface of the deep. And then, nagkaroon na po ng sound, o kaya the voice of the Lord. So, yun na po yung day 1. So, yun po yung sabi ng Panginoon that, let there be light. So, nagkaroon po ng light. Okay. So, yun po yung create ng Panginoon. On the first day. And then on the second day, He separated the waters, water from above and water from below. So, we have the expanse. So, ito po ang create ng Panginoon. On the second day, the expanse or the sky. And on the third day, He put the boundary over the waters. Kaya naman, nag-appear po ang lupa. And the waters was set within the boundaries. So, the land produced vegetation. So, yun po yung day 3. And then on the fourth day, God created the great light and the small light. The great light governing the day and the small light governing the night. The sun, the moon, and the stars were created. So, yun po yung fourth day. And then the fifth day, creatures in the water. Ito po yung create ng Panginoon, creatures in the water and in the air. They were created according to their kinds. And God saw that it was good. So, yung create ng Panginoon na creatures in the water and creatures in the sky or in the air, God blessed them. Kaya naman po, sabi po ng Panginoon doon na, be fruitful and multiply and fill the waters and fill the sky. So God blessed them, the sea creatures, and the birds multiply. Kaya naman, kung titingnan po natin, ang daming mga sea creatures, ang dami ding mga ibon. Okay. So God gave them the way to be fruitful and multiply. And then on the sixth day, dalawa po ang create ng Panginoon doon. Yun po yung mga living creatures. God created the living creatures according to its kind, and God saw that it was good. And then on verse 26 to 28 of Genesis chapter 1, ito po yung pangalawang create ng Panginoon on day 6. Sabi po doon, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all creatures that move along the ground. And verse 7, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. And then in the verse 28, pwede po bang basahin po natin lahat? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. So ito po yung topic po natin ngayong umaga, and our title is Day 6, Be Blessed to be Fruitful and Multiply. Okay, so men, yung last na series po natin na inaral po natin, the God's Creation series is God's most beautiful creation, man. Okay. So, man is the highest creation ng ating pong Panginoon. Everything that God created from day 1 hanggang day 6 ay wala po tayong nakita doon na He created with His image. So, ang tao lang. Kaya po sabi niya dito sa verse 26, so ito po yung pinakalas na create ng Panginoon, ang tao. Sabi po doon sa verse 26, let us make man. Let us make mankind in our image and in our likeness. Okay, so tao lang po ang create ng Panginoon na kagaya niya. Okay? So, it is only man na create ng Panginoon, na sabi po doon, God created mankind in His own image, in the image of God. Okay? Kung papansinin po natin, dito po sa verse 26, sabi po dyan, let us make man. Okay? So,
let us make mankind in our image. Okay, so ito pong us and our ay it is a plural form at nagsisignify po ito na ang atin pong Panginoon is a Trinity God. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sila pong tatlo ang nag-create. Okay, sabi niya, let us make man in our image. Gumawa tayo ng tao na kagaya natin. Kawangis natin, in our likeness. Okay? So, let us make mankind in our image and in our likeness. So, God the Father, God the Son, and the Spirit, they agree together to create man, their highest creation. At sinabi pa nila na gawin nating kawangis natin. Let us make man or mankind in our image. And then sa verse 27, sabi niya, in the image of God, He created them. So bakit kaya this is what they agreed? Na they will create man according to their image and their likeness. Because they want man to represent Him sa mundo. So ito po yung purpose ng Panginoon why man is created according to His image and according to His likeness. That is to represent God dito po sa earth. Okay? To represent God. That is God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Paano po kaya natin sasabihin na ma-represent po natin siya? How they love. Ito po yung image ng Panginoon. How they love, how they rule, how they take care everything. So makita po natin na ang tao ay very special. Sabihin mo nga sa iyong katabi, you are very special. So mankind is so special because he is made in the image of God, in the image of the Father, God the Father, the Son, and the Spirit. Kaya naman, ang bawat isa po sa atin ay meron pong relationship. So we are brothers and sisters. Ang bawat isa po sa atin ay ginawa po ng Panginoon according to His image, in His likeness, and we are made in the image of God. Kaya naman, ang bawat isa po sa atin, together, we will represent God dito po sa mundo. Okay? So that is our purpose, why we are created in His own image, in His own likeness, and in the image of God. Okay? So for us to represent Him, God is light. So His highest creation we must also be the light of the world. We have the ability to create dahil ang Panginoon ay nag-create. So God put the being in us. Ano po ba yung being natin? Being the child of God. So this is our being. So kaya naman God created us in His own image and likeness. And He put the being in us, that is being the child of God, inside of us. He put the being inside of us. Yung pagiging anak po natin, pagiging anak ng Panginoon. Okay, nilagay po niya sa atin. Ano pa po ba yung inilagay niya? Kaya sabi niya, we will make man according to our own image in our likeness. God put the good characters in us. So yun po yung ibig sabihin na He created us with His own image. Naglagay siya ng mabubuting mga asal sa atin. Dahil ang Panginoon ay may mabuting asal. Kaya naman we, as men, the highest creation, created according to His own image, inilagay niya sa atin ang mga magagandang asal, the good characters, kindness, abilities, able to love, and able to care.
So, ito po yung ibig sabihin po ng Panginoon, doon po sa pagkakagawa niya sa atin na in His own image. And then in verse 28, sabi diyan, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Kaya naman, ang point number 1 po natin, be fruitful and multiply and redeem the whole earth. Be fruitful and multiply and redeem the whole earth. So, ang mission po natin is to redeem the whole earth. Okay? Sabi nga dito sa verse 28, God blessed them. So, ang Panginoon, nung create niya po tayo, God had blessed us. Ano po ba yung blessing na ibinigay po ng Panginoon? First is to be fruitful and increase in number or multiply. Okay? So, be fruitful and multiply and redeem the whole earth. So, our very purpose why God gave us the blessing of pagiging fruitful and able to multiply ay for us to redeem the whole earth. Ano po ba ang nasa isip po natin pagka sinabi po o kaya nababasa natin sa Bible yung blessing ng Panginoon sa atin na be fruitful and increase in number? Fruitful? Fruitful. Ano po ba yung unang pumasok sa isip po natin? Sa akin ay yung maraming anak. But as we go on, malalaman po natin yung deep things of this word. Okay? So, sabi po ng verse 28, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. So, this is the first blessing na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bawat isa po sa atin. Okay? Okay? So, why God gave us this blessing to be fruitful and able to multiply? For us to redeem the whole earth. Sabi ko nga kanina, in the beginning, God created the heavens and the earth. And then the earth is formless and empty, and there is darkness. Why? Because the angels rebelled against God. And when the angels who rebelled against God ay napalayas doon sa presensya ng Panginoon, napunta sila sa earth, kaya naman, they caused the earth to be formless and empty at meron pong darkness. And so, God made everything from day 1 to 6. Sabi ko kanina, ito po yung redemptive creation ng Panginoon. For us to redeem the whole earth. For us to redeem the whole earth. So this is our purpose. This is the purpose why God blessed us to be fruitful and able to multiply. To be fruitful and multiply is not just giving birth. Okay, so di ba ang notion po natin, pag fruitful, oh talaga naman, fruitful ka. Or pagka ang dami mong anak, syempre sabi ng Panginoon be fruitful and multiply. Pero ngayong umaga, ito po yung revelation ng Panginoon po sa atin. Being fruitful and able to multiply ay hindi lamang sa pag-aanak. Okay? To be fruitful and multiply is not just of giving birth. We carry a mission to redeem the earth. Ano po ba yung gusto po ng Panginoon dun po sa mundo? Okay? Okay, so, we are part of the redemptive creation from day 1 to day 6. Ito po yung tinatawag na Panginoon na redemptive creation. And we, mankind, we are part of the redemptive creation. Okay? So, the earth was covered with darkness, and God created mankind to redeem the whole earth. In Genesis chapter 2, verse 15, ito po yung God created the Garden of Eden.
Okay, so in the Garden of Eden, 'di ba, makikita po natin doon ang description ng Garden of Eden, sabi po ng Bible ay the Garden of Eden, Genesis 2:15, sabi po diyan, the Lord God took the man, ito po yung Adam and Eve, and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. So when God created man, ang una po niyang create ay po si Adam. Okay? And then si Adam, sabi po dyan sa Genesis 2:15, the Lord God took the man, yan po si Adam, and put him in the Garden of Eden to work it. Why God put man doon po sa Garden of Eden? Ang purpose po is for the man to work and take care of the Garden of Eden. So God made the Garden of Eden full of God's glory, and there in the middle, in the center, ay nandun po ang tree of life. And then in the Garden of Eden, meron ding tree of the knowledge of good and evil. Alam po ba yun natin yung story ng Garden of Eden? So, God made the Garden of Eden full of glory, full of God's glory, and in the middle or in the center, meron pong tree of life. And meron din po doon, tree of the knowledge of good and evil. So, sabi po ng Panginoon ay, dito po sa verse 15 of chapter 2 ng Genesis, God commanded man to manage the garden and guard it. And to be blessed, to be fruitful and multiply. That means from Adam and Eve, they will become fruitful and multiply and increase in number and work on the garden. Okay, so makita po natin yung gustong mangyari ng Panginoon. So, Genesis 1:26 to 28, God created man, and God blessed them. Sabi po ng Panginoon sa kanila, nung na-create na sila, be fruitful and multiply. And in Genesis 2:15, God made the Garden of Eden, full of God's glory, at dinala po yung man doon. And then, ano po yung purpose? For the man to work and take care of the garden. Kaya naman, Adam and Eve, they will become fruitful and multiply. Sabi ng Panginoon, magpakarami kayo para may mga kasama kayo to work, to keep the garden, to take care of the garden, and to guard the garden from darkness. Tend and keep the garden and guard it against darkness, and keep the darkness away and expand the garden to the four corners of the earth, where the presence of God dwells. So ito po ang gustong mangyari ng Panginoon. Dahil nga before the creation, the earth is formless and empty, at meron pong darkness. So God created man to redeem the earth. So God made the garden, nilagay po niya yung tao doon po sa garden to work and take care of the garden. At sabi ng Panginoon sa kanila, magpakarami kayo and fill the garden with the glory of God. Dahil sabi niya doon, Adam and Eve has or carry the image of God. Sabi po ng Panginoon, magpakarami kayo and expand the garden. Because in the Garden of Eden, the presence of God, the Lord dwells in the garden. So, nandun po yung presence ng Panginoon. Okay? So, ang gusto po ng Panginoon is to push away the darkness and let the light of God cover the whole earth, and that is to redeem the whole earth. Naiintindihan po natin yung gusto ng Panginoon. Di ba, bago ang creation, merong darkness sa earth. Kaya create niya ang lahat, even man, to redeem the whole earth. And then God made the Garden of Eden, dinala niya ang tao doon. Okay? So yun po yung gusto po ng Panginoon, to redeem the whole earth from darkness. So that is God's purpose in blessing men to be fruitful and multiply.
So everyone has to carry the image of God. Everyone has to carry the image of God. So yun po yung original plan ng Panginoon nung create po niya ang tao. So Adam and Eve carry the image of God, male and female, He created them to carry the image of God, and God commanded them and blessed them. Be fruitful and multiply so that they can continue to have descendants that carry the image of God. All the descendants will carry the image of God. So yun po yung plan ng Panginoon. Pero hindi po nangyari. Bakit kaya? Si Adam and Eve carry the image of God. Kaya dinala po niya doon po sa Garden of Eden. The purpose of God in creating man is to redeem the whole earth. Tanggalin ang darkness at ang glory ng Panginoon ang manatili. Pero ano pong nangyari? Sabi niya, magpakarami kayo. Sino ba yung mga unang anak ni Adam and Eve? Sino? Cain and Abel. Anong nangyari? Did they carry the image of God? Anong ginawa nila? Nagpatayan sila. Okay? Nangyari ba yung gusto ng Panginoon? Sabi niya kay Adam and Eve, God created Adam and Eve with their own image and likeness. And God blessed them to be fruitful and multiply. Magparami kayo. Manganak kayo ng mga tao na merong image. Na merong image of God. So yan po yung gusto ng Panginoon. Pero yung unang anak nila, si Cain at saka si Abel, ay they killed each other. So after Abel was killed by Cain, Adam and Eve, ano pong nangyari? Nanganak ulit sila. Hindi pa rin nawawala yung gumawa pa rin ang Panginoon ng way para mag-spread yung mga tao who carry the image of God. Okay? Yung pupuno sa mundo na nandun ang presensya ng Panginoon. Okay? So, nag-anak ulit si Adam and Eve at naipanganak si Seth. So, Seth carried the image of God. Seth was made from the image of God. So, from Seth, goes on and on hanggang kay Abraham, and then Isaac, and then Jacob. And then, dahil nga sa sobrang makasalanan ng tao, hindi nila nasunod yung plan ng Panginoon to redeem the whole earth. God destroyed the earth with flood. Pero meron pa rin isang tao na magpapatuloy dun sa plan ng Panginoon to redeem the whole earth. And that is Noah. Okay? Noah and the whole family, God blessed them na maging fruitful and multiply. Doon po sa Genesis chapter 9 verse 1. So the blessing of God in creating man, in being fruitful and multiply, yun din po ang sinabi niya kina kina Noah. Okay? Genesis chapter 9 verse 1, sabi po dyan, then God blessed Noah and his sons, saying to them, be fruitful and increase in number and fill the earth. Meron pa ring mga tao na nag-carry din sa image ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga anak carry the image of God. Adam and Eve na nga yung unang anak nila, si Cain tsaka si Abel. They didn't carry the image of God. Okay? Pero meron pa rin preserve ang Panginoon to carry the image of God at magpatuloy at magpadami
ng mga tao who carry the image of God. So God blessed Noah and his family and his sons to be fruitful and increase in number and fill the earth. The same thing goes on and on. So it's a blessing from generation to generation. So ito din po ay blessing din po sa atin ngayon. So it's God's command and blessing to be fruitful and multiply. Not only to give birth, but multiply more and more, producing people who carries the image of God. So it is not necessary na fruitful ka na pagka ang dami mo ng anak. Pero ang sinasabi po dito na fruitful ay if marami ka ng anak and they carry the image of God, or mga tao na God entrusted to you to supervise, at with the help of God and the Holy Spirit, they carry the image of God. So yun po yung sinasabi po dito na fruitful. Okay? So being fruitful is not just giving birth, but producing more and more people who carry the image of God. Image of God, ulitin ko po, sabi po dyan, nakokopya po natin how God loves. Nakokopya po natin kung paanong ang Panginoon ay magpatawad. Nakokopya po natin ang Panginoon na kung paanong intindihin yung mga tao na mahirap intindihin, mahalin ang mga tao na ang hirap mahalin, o kaya merong compassion and love kapag ka nakakakita po tayo ng mga tao na naghihirap. So ito po yung sinasabi po natin na we have the image of God. Okay? So, gusto ko pong ulitin na being fruitful and able to multiply ay it is not just giving birth, but multiply more and more people who carry the image of God. Okay? So, God is restoring everything. God wants to restore the Garden of Eden. Okay? Gusto po ng Panginoon na ma-restore yung Garden of Eden, a place where He can dwell. A place na puno ng kanyang highest creation who carry His image. So ito po yung purpose po natin why God gave us the blessing of being fruitful and multiply for us to redeem the whole earth. Okay? Okay, so kaya nga sabi ko kanina, doon po sa purpose ng Panginoon in creating man to redeem the whole earth at the people who will carry His image, pero hindi po nangyari dahil nga doon po sa kasalanan din ni Adam and Eve, doon po sa pagkain nila ng fruit in the tree of the knowledge of good and evil. So when Eve was tempted, sinama niya po si Adam, doon na po nag-umpisa na nahulog ang tao. Okay? So nagkasala si Adam and Eve, and so they are being cast out from the Garden of Eden. Okay? So nawala na po yung kanila pong image ng Panginoon. So nagkasala po sila. Okay? So ano pong ibig sabihin po nito? Nagkasala na po si Adam and Eve, and they were cast out from the garden, so they cannot keep and tend the garden anymore. Ano po kayang ibig sabihin po nito? Though this is the purpose why God blessed us to be fruitful and multiply to redeem the whole earth, pero hindi po ibig sabihin na God is a God who controls people. Binigyan po niya tayo ng free will. Binigyan po niya tayo ng choice kung ikikerry ba natin yung image niya o hindi. Di ba si Cain at saka si Abel, they chose not to carry the image of God. Amen. Nasusundan pa rin po ba natin yung pinapag-aralan po natin?
Yes, God created us with His own image in His likeness. And He blessed us to be fruitful and multiply. And the purpose for us to redeem the whole earth. Pero, ang ibig sabihin po na ito, ang pagkakaroon ng image of God ay hindi po kagaya ng photocopying machine na basta na lang mag-produce ng mga tao who has the image of God. Na parang robot lang na ito ay produce kita, gagawin kita, i-carry mo yung image ko. Hindi po ganun ang Panginoon. Binigyan niya po tayo ng free will to choose. Okay? Binigyan po niya tayo ng choice kung i-carry ba natin yung image niya o hindi. So this is our God. God created man, pero hindi po niya tayo kinokontrol. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon to choose kung gusto ba nating sundan ang Panginoon, how He love, how He care, how He forgive people. So this is our God. Ito po yung pagkaka-create ng Panginoon na binigyan niya tayo ng choice kung susundan ba natin siya o hindi. So man has the free will to choose whether they want to be fruitful and multiply. Yes, we have the blessing, but we have the choice to receive the blessing of being fruitful and multiply. Ulitin ko po, being fruitful and able to multiply. Kapag ka-fruitful ka, ibig sabihin, ang dami mong na-produce, who chose to carry the image of God. So yun po yung fruitfulness na sinasabi po natin. Okay? So hindi po ibig sabihin na kapag marami na po tayong anak, fruitful na po tayo. Okay? So man has the free will to choose whether they want to be fruitful and multiply, whether they want to carry the image of God. So, makita po natin the first family, Adam and Eve and his family. They rebelled against this blessing. Hindi po nila tinanggap. Pero meron pa rin isa na tinanggap ang image ng Panginoon. Kaya naman nagpatuloy hanggang sa ngayon. Okay, so today, we need to know that we have a mission. That is to be blessed, to be fruitful and multiply and redeem the whole earth. We need to carry the image of God and let the Garden of Eden be restored and expanded to the whole earth. Okay? So, dito po sa blessed, ano po ba yung ibig sabihin po ng Panginoon dun sa blessed? Okay? So, ano po ba yung deeper meaning ng Panginoon dun sa blessed? Okay? Ang blessed po ay, ang Hebrew word niya ay barak. B-A-R-A-K. Which means to kneel down. Okay? So, ito po yung deeper meaning of blessed na sinasabi po ng Panginoon dun po sa Genesis chapter 1 verse 28. Okay? The Hebrew word is B-A-R-A-K. Barak. Or meaning to kneel down. Nakakita na po kayo ng camel? Sa picture o kaya sa movie? Di ba ang tangkad niya? Naisip po ba natin paano ba sumakay ang rider ng camel? Okay? Upang ang rider ay makasakay dun sa camel, kailangan niyang mag-kneel down. Okay? Dapat naka-kneel yung camel at doon naman po sasakay yung rider para makasakay siya. Okay. Sa kanyang pagtayo, bigla ba siyang tatayo? Hindi po. Dahan-dahan para hindi po mahulog ang rider. Okay? So meron akong picture pero hindi ko naibigay. Okay? So ang camel po, so ito po yung picture ng blessed. Okay? Ang blessed kasi, Hebrew word is barak or meaning to kneel down. Okay?
The camel is a tall animal. The camel has to kneel down in order for the rider to come up on his back and stand slowly, gently comes up so that the rider won't get hurt. So this is the picture of Barak, or blessed. So when God blessed man, okay, so listen to this. When God blessed man, dun sa Genesis chapter 1 verse 28, when God blessed man to be fruitful and multiply, okay, so ito po yung ibig po nilang sabihin. Okay, so God is taller, God is higher, God is greater, and He is the creator. So He came down, He lowered Himself so that we can ride on His back. So ito po yung blessed. Yes, with our own ability. Hindi po natin to magagawa. But we have God. Okay? So ito po yung sinasabi niya na blessing doon po sa Genesis 1:28. Okay, so this is the picture of Barak. Okay? Doon po sa pagsakay ng rider doon sa back ng camel. And then another example ay yung father na nilalagay yung anak sa likod. 'Di ba sa neck? Na-try na ba yun ng mga tatay? Yung mga anak ay, yung small kid, they are nilalagay sa neck. So, 'di ba yung picture na yon, maliit yung bata, pero kapag kanilagay doon sa neck ng tatay ay mas matangkad na yung bata. Okay? So, ito po yung picture po ng blessing. And then, yung tatay, pwede niyang i-guide yung anak sa kung anong direction sila pupunta. So, ito po yung sinasabi pong blessing. So, ibig sabihin, when God blessed us, parang ina-assure niya po tayo na kasama niya tayo. And we cannot do, hindi po tayo magiging fruitful at magiging able to multiply kapag hindi po natin kasama ang Panginoon. So, it's not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. It's not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. So, ito po yung picture ng blessed. So, we are blessed because of the Holy Spirit. We are blessed at nagiging fruitful po tayo because of the Holy Spirit. Okay. So, doon po sa Exodus chapter 1 verse 7. So, ito po yung mga Israelites. So, ito po yung blessing ng Panginoon sa mga taga-Israel. Sabi po ng Panginoon, "But the Israelites were fruitful and multiplied greatly and became exceedingly numerous so that the land was filled with them." So, God fulfilled yung kanya pong promise o kaya po yung kanya pong blessing doon po sa Genesis 1:28 o kaya yung promise ng Panginoon kay Abraham na sila po ay dadami. Okay? So, nangyari po. Okay? So, ito po yung mga taga-Israel in Egypt. Okay? Alam po ba natin kung ano nangyari sa Egypt? Egypt is the land of slavery, land of suffering. Ano pa? Wala po silang freedom. Okay? Pero dito po, ipinakita na the Israelites ay nag-multiply. Because when the Israelites went down to Egypt, 70 lang sila. Pero God blessed them. Sabi nga dyan sa verse 7, "But the Israelites were exceedingly fruitful. They multiplied greatly, increased in numbers, and became so numerous that the land was filled with them." So when they came out from Egypt, meron pong 600,000 men. So makita po natin how God multiplied them, how God blessed them. So ang point ko po dito ay, even in
unfavorable circumstances. Even when we are not in the promised land, the Lord will still bless us if we believe. Amen? The Lord will still bless us. Ano man yung mga sitwasyon po natin, the Lord will still bless us. Ang pangako niya ay pangako pa rin niya at ito ay tutuparin niya. Okay? So, yun po yung point 1 po natin. Be fruitful and multiply and redeem the whole earth. And then point number 2, believe entirely in the promise of multiplication. In Genesis chapter 17, verse 1 to 2, this is the life of Abram. When God talked to him na magkakaroon sila ng anak. Okay? So when Abram was 99 years old, okay, so 99 years old na si Abram or Abraham, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you and will greatly increase your numbers. So, doon pa sa New King James, sabi po dyan sa verse 2, instead of will greatly increase your numbers, ang sabi po doon, multiply you exceedingly. So, this is the promise of God to Abraham when he is 99 years old. So could you imagine a 99-year-old man and 99 less 10 is 89. Pero 100 years old si Abraham nung ipinanganak nila si Isaac. 10 years ang gap nila kay Sarah. So ibig sabihin, nung 100 years old si Abraham, 90 years old si Sarah nung ipinanganak si Israel. So, the promise or the blessing of being fruitful and able to multiply ay nangyari sa kanila. So, ano man po yung sinabi po ng Panginoon, sinabi niya at gagawin niya. Amen? So ito po yung point po ng buhay ni Abraham. When God said, I will bless you, yes, the Lord will bless us. If we believe, okay, believe entirely in the promise of multiplication. Okay? So sabi po dyan, if you walk before me faithfully and be blameless. Okay? So doon po sa blameless, ang ibig po sabihin niyan ay trust Him entirely. So, ibig sabihin na, ano man yung mga nakikita po natin ay parang we trust God. Ito po yung ibig sabihin po ng blameless. Believe entirely in what He says. Completely believe the Word of God. So, yun po yung ibig sabihin po ng blameless dyan. Okay? So, if we believe, we will multiply exceedingly by His power. So, yun po yung point number 2 natin, believe entirely in the promise of multiplication. So, we may desire to have more children or to have children or more children. Let us pray na ito pong mga naipoproduce po natin ay they will choose to carry the image of God. Amen. Okay, so yun po yung the purpose of God blessing us to be fruitful and multiply for us to redeem the whole earth. Amen. Okay, so as I end my teaching, gusto ko pong i-share yung akin pong testimony. Actually, I don't believe in His promise of multiplication. When Pastor Dan asked me to preach ngayon, I said yes. But my spirit naghe-hesitate. Hesitant ang aking spirit. Because the next topic ng series na ito ay ito. Be blessed to be fruitful and multiply. Because my notion on this topic is giving birth to a child, not only one, but more. Malapit nang dumating ang Sunday, pero wala pa akong topic
Dahil nga ayaw kong ituro ito. Dahil sabi ko, hindi ako fruitful, wala naman akong anak eh. Sabi ko, Pastor, hindi ko ituturo yan kasi wala akong anak. Hindi ako nanganak. I intend to skip this topic and deliver a different one, not included in the series. But I prayed that God will put into my heart the right message today. So as I'm praying, I'm crying. Because I realize His word in Genesis 1:28 that God blessed them and said to them, "Be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it." Sabi ko, Lord, parang kinu-question ko na ang Lord. Sabi ko, Lord, create mo naman ako eh. Bakit hindi ako fruitful? Hindi ako nanganak. So yun. And when we are worshiping during the harp and bowl, just last Wednesday, God impressed in my heart. Because that time, sabi ko, Lord, malapit ng Sunday. Wala pa akong ituturo. So, naiiyak na ako kasi I need to deliver His message today. But when we are worshiping, God impressed in my heart that He is all I need. He's my beginning and my forever. So He is my forever. Yes, God is my forever. So yun po yung inimpress ng Panginoon sa akin. And I heard Him say, you can preach the topic. Be blessed to be fruitful and multiply. And so this is it. Paano? Bakit? Sabi ko, Lord, ayokong magturo na wala akong testimony. So, when I study the Word of God, yun yung sinabi ng Panginoon, to be fruitful. Hindi lamang sa pag-anak, kundi producing people to carry the image of God. So when the meaning of being blessed to be fruitful and multiply, I understood after studying the Word of God, this topic, that I am fruitful. Not on giving birth, but on producing people who carry the image of God. By God's power, with the help of the Holy Spirit, I was able to produce 3 who carry the image of God and 1 on process. I thank God for the life of Pia, wala siya eh. For Dan, Joy, and Ash, who were given by God for me to supervise for many years while their parents are away. Mga pamangkin ko po sila. Yung si Ash, apo ko na, grandson. I acted as their mother and father. I took care of them, ipinagluluto, ipinaglalaba, represent them sa school in behalf of their parents. Kung ano po yung mga pangangailangan, may mga meeting, ganon. Kay Ash, gigising ng madaling araw to cook for his breakfast and baon. Tutulong sa paggawa ng project. I-review siya pag malapit na exams. So in addition to this, I see to it that they serve God and carry His image as they grow. So it's so hard, up to the point of giving up. At ang ginagawa ko na lang ay nagkukulong ako sa CR at umiiyak. But I praise God because He allowed me to pass all this so that His name will be glorified. Today, nagamit ko na as proof that He is my Creator who blessed me to be fruitful and multiply. At na-realize ko din nung ginagawa ko to na kapag nakikita ko si Joy and Pia to lead the worship, ay sabi ko ay parang ako. So I really praise God for using me na ingatan sila and to care for them. And I praise Him na pinarealize sa akin ng Panginoon that I am fruitful and able to multiply. Highest glory, honor, and praise to our God. May God continue to help us carry His image as we serve Him until He returns. Amen. So glory to God. Hallelujah. Okay, so let us all stand. Ang hirap po ng
tularan ang Panginoon na kapag yung ego po natin ay natatouch, ay lumalabas yung nature natin. But how great is the love of God that He always help us. He always help us. And He gave us His Spirit to help us carry His image. Ang hirap pong magmahal ng mga kaaway dahil yan pong sabi ng Panginoon, let us love our enemies. Pero this is our God. This is His image. It's not by our might nor by our power, but by the Spirit of God. Sa mga nanay, naiintindihan ko po yung hirap po ninyo sa pag-aalaga at pagpapalaki ng mga anak. Sa pag-aalaga at pagpapalaki at pag-provide ng pangailangan na lang nila ay napakahirap. Pero mas mahirap pa yung gawin natin sila na tanggapin mo ang image ng Panginoon. Choose to carry the image of God. So yun po ang pinakamahirap. Pero sabi po ng Panginoon, it's not by our might, nor by our power, but by the Spirit of God. So now as we worship Him, let us ask God to change our hearts and cause us to choose to carry His image. And help us to make our children carry the image of God. Yes, Lord God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh Yes, God, this is our prayer. Change our heart. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. Yes, God. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Yes, change my heart, oh God, and may I be Change like my you. heart, oh God. May I be like One more time, say, change my heart. Change my heart, oh God. May I be like you.
is our prayer and this is our desire. May you change our heart. May we be like you, O God. Help us to carry your image, Lord. That wherever we go, saan mo man kami dinala, Panginoon, na makita ka nila, Panginoon, sa aming pamumuhay. The way we work, the way we serve people, the way na gawin namin ang aming role sa loob ng amin pong pamilya. Lord, makita ka nga, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Lord, the way we live, the way, Panginoon, na gawin kung ano yung ipinapagawa sa amin. Sa mga estudyante, Lord God, we pray na makita ka nga nila sa amin pong mga buhay, Lord. God, may you send forth your Spirit. Dahil inaamin namin, Panginoon, that with our own strength, hindi po namin kaya. Lord, with our own strength, hindi namin kaya, Panginoon. Pwede po bang buksan po natin ang atin pong mga bibig? And let us commune with our God. Sabihin po natin sa Kanya, ano man yung hindi po natin kaya na nagawa ng Panginoon. To love people, to forgive sa mga tao na nakasakit po sa atin. Yes, Lord. May you help us. Help us, Lord, to be like you. Na kahit na inaaway na kami, Panginoon, we will still manage to carry your image. Sa mga temptation at offer ng mundo, Panginoon, nasisira sa iyong image, God, we pray, may you help us. May you help us, Lord, to carry your image every day. In any situation, in any season, God, we pray, may you help us. May you help us, Abba Father. We are crying to you, God. We are crying to you. May you help us to be like you, God. May you help us, Lord God, to carry your image. And Lord, may you also help us to produce more who carry your image, O God. Sa mga magulang, dalangin po namin, Panginoon, may you help them to make their children carry your image, O God. Yes, Lord, we want to be part. Lord, we want to be part, Lord, sa gusto mong mangyari. Lord, dito sa purpose mo, why you bless us. God, we want to receive your blessing, the blessing, Father, of multiplication, and the blessing, Panginoon, to be fruitful. God, we pray, may you help us, oh God. At gusto po namin, Panginoon, na matanggap namin, Panginoon, ang blessing na ito. At maging part po kami, Panginoon, to redeem the whole earth. At punuin, Panginoon, ang mundo ng mga tao, O Lord God, who carry your image, O Lord. And so, God, we pray, may you be with us every day, every minute of our life, O Lord. And may you also help us, Lord, to control, oh God, our emotions, even our tongue, oh Lord God, help us. Lord God, help us, oh Lord God, to control everything so that, oh Lord God, we will maintain yung na makita ang image mo sa amin pong mga buhay. Panginoon, may you be with us. May you be with us, O Lord. And Lord, we also pray that may you seal our hearts with the power of your Holy Spirit. That whatever message we have received today ay hindi po mawala at manakaw ng kaaway. At ang dalangin nga po namin, may you remind us always
that we are your child and we carry your image. At iwinawagayway namin, Panginoon, ang iyong banner, O Lord. Dalangin nga po namin that in every decision that we will make, in everything that we do, God, we pray na makita ka, Panginoon, sa amin pong mga buhay. And so, Lord God, we thank you. We thank you for today. We thank you for your word. We thank you for your spirit. We even thank you for your word today, O Lord. And so, Lord God, to you we give all the praise, the glory, and the honor in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Okay, so God bless po sa bawat isa. See you on Sunday.